Magandang araw sa bayan ng Pilipino, magandang araw mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, umaatikabong ang mga balitang sumasabog na kuryente na naman po si John Vic Remulla, ang DILG Secretary ni Marcos Jr. Nagpalabas siya ng kahambugan ng mga pahayag na naghahanda na daw ng 10,000 na mga police personnel upang ipacilitate at ipatupad ang arrest order di umano ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Aba, 2 hours after ng kanyang statement na kumalat sa media, naglabas po ng opisyal na pahayag ang Information Department ng ICC na wala pa pong public declaration of an issuance of arrest order para kay Senator Bato de la Rosa o sino man sa mga nasa Pilipinas na supposedly ay may kaso na kinakaharap dito po sa ICC. Aba, na kuryente si John Vic Remulla, kapareho po ng kanyang kuryente na muntik na daw mahuli si Atong Ang, kailang beses na po niya ito ipinagmamayabang, sana hulihin mo muna, no, bago ka magmayabang. Sabi niya tuwing 2 araw na monitor daw nila, nagmo-move ng iba't ibang lugar sa Southern Tagalog. Si Atong Ang, di kung sinasabi po niya yan in media, di lalo pang nagtago at nakatakas na si Atong Ang. No, kulukoy din ito si John Vic Remulla, no? Para lamang po magkaroon siya ng pagkakataon na siya ay makatutok sa kamera at makapagpahayag, parang si Boying Remulla din na kapatid niya, kung ano-ano na lang mga diskarte para mapansin ng media. Hindi natin alam na mga KSP pala, no? At mga talagang uhaw sa media attention at gusto nilang pag-usapan sila palagi itong magkapatid na John Vic Remulla at Boying Remulla. No, itong si John Vic Remulla, makailang beses na po ito na kuryente. Na kuryente din siya kay Saldico. Dahil atat na atat siyang magpabida kay Bongbong Marcos Jr. Akala niya kapag inendorso siya nila Marcos Jr. ay magiging pangulo siya ng Pilipinas sakali mang tumakbo siya sa 2028 elections. Hindi niya alam, case of death. Lason at bulok na endorsement po ang mangyayari kapag si Marcos Jr. ay nag-endorse kanino man. No, lalo na pag ang isang John Vic Remulla na akala mo ay siguradong sigurado siya na siya ay magiging front runner para sa administration candidate. Sa administrasyong bulok at nasasangkot sa nakawan at mga kurakutan. Doon siya tatakbo, ano? Malamang sa basurahan siya pupulutin. Kaya naman po katawa-tawa ang kinalabasan po ni John Vic Remulla dito sa kanyang sinasabi na muntik na niyang mapapahuli o mahuhuli na nila itong fugitive, no, na from justice or ang inilabas po na warrant of arrest laban dito kay gambling lord Atong Ang na matagal na kaalyado rin ito nila Marcos at nila Romualdez. Nagkaroon lang po ng falling out sa kanila. Ngayon, maliban sa palpak niyang mga pahayag at diskarte laban kay Atong Ang at kay Saldico, na kuryente na naman siya dito sa di umano ay nandyan na at ipapatupad na ang arrest order laban kay Senator Bato de la Rosa. Kuryente na naman ang kinalabasan ni John Vic Remulla. Katawa-tawang kawawa na parang naging kengkoy po ang kinalabasan ng DILG Secretary. Dahil lamang po sa paghahabol nito na magkaroon palagi ng media attention. Ayun, tuloy ang nangyari, pumapalpak, nagiging boomerang ang kanyang mga ginagawa at ang kanyang mga pahayag. Hindi na lang kaya maging ipakita niya ang galing niya sa totoong mga gawa, hindi po yung sangawa. No? Kagaya ng sinasabi niya, wala ding nangyari sa ini-expose niya na kunwari ay sindikato ng kutungan sa Bureau of Fire Protection. Ayun, wala din. Walang nangyari, wala naman siyang napakasuhan, wala din po siyang naipatupad na mga structural reforms dito sa Bureau of Fire Protection. Kagaya din po ng sinasabi niya na mas effective daw ang kanilang approach sa paglaban sa illegal na droga at sindikato ng mga illegal na droga sa Pilipinas. Kaliwat kanan po ang bentahan ng shabu, alam naman ng taong bayan yan, at kaliwat kanan ang pagkakasangkot ng mga pulis na nagiging protektor ng droga o illegal na droga. So ano po ang ipinagmamayabang ni John Vic Remulla?
para isipin na ang taong bayan ay kaya niyang paikutan at palusutan. Huwag ka nang magmagandang lalaki. John B. Rimulya. Katawa-tawa at kawawa po ang nagiging kinahihinatnan ng Department of Interior and Local Government dahil sa inyo. Gawin mo ng tama at hindi puro ngawa at hindi puro diskarte ang mga pahayag po ninyo, mga kababayan. Dahil po sa ambisyon niya, kagaya ni Martin Romualdez noon, naglulunsad po ng media mileage at PR operations itong si John B. Rimulya para pabanguhin at pasikatin at pabidahin ang kanyang pangalan. Hoping po na siya ang magiging official candidate ng gobyerno ni Marcos na papalit kay Marcos. Eh baka pagka senador nga, hindi pa ito mananalo si John B. Rimulya kapag tumakbo ito na 24 slots po ito ang sa Senate or 12 slots ang tumatakbo, no? Eh baka hindi pa nga ito makakuha ng 10 million votes para ma-qualify siya sa pagka-senador, no? Itong si John B. Rimulya. Kaya nga, kung ano man po ang pagbibida ng mga gabinete ni Marcos, hindi katakataka na bumabalik sa kanila. O ngayon, kuryente na naman ang impormasyon nila, wala palang public arrest order na inilabas o inihayag ang International Criminal Court. Mukhang guni-guni lang ito nila Trillanes at nila John B. Rimulya. Na atat sila na ang mga konektado po kay Pangulong Duterte, like kay Senator Bato de la Rosa, even though he is an elected Senator of the Republic of the Philippines, ay hindi po ginagarantiya na proteksyonan ang kanyang sovereign authority or ang kanyang sovereign right at ang kanyang sovereign position bilang bahagi po ng Senado at the same time bilang mamamayang Pilipino. At kaya nga itong mga pahayag na ito na nilalabas po nila John B. Rimulya ay pagpapakita ito po ng kanilang pagiging desperado na lahat na lang ng konektado sa Duterte political group and even lalo na kay Pangulong Duterte ay hahabulin nila at iipitin gamit po ang pakikipagkutsabahan nila dito sa bulok at kurakot na institusyon ng ICC. Yun! Kaya, kuryente. Saan ang warrant of arrest mo? Galing sa ICC. And by the way, para lang maintindihan po ni Ginoong John B. Rimulya, ang ICC po cannot bulldoze. Hindi pwedeng itulak at ratsadahin ng ICC ang umiiral na national existing and functional dynamically operational and functional na judicial and legal processes ng Pilipinas. Buhay na buhay ang mga korte sa Pilipinas. Kaya ang principle of complementarity ay iiral yan. Hindi pwede manghihimasok at manghingialam ang ICC sa mga bansa, lalo pa kung wala siyang treaty jurisdiction dahil matagal na tayong wala sa ICC, magpipitong taon na ang ICC ay wala pong treaty jurisdiction at wala din tayong treaty obligation sa ICC. Dapat alam ni John B. Rimulya yan. Pangalawa, ang ICC ay dadaan sa Interpol but the Interpol will only implement the ICC order in which the ICC principally has no legal personality at walang treaty jurisdiction at wala din tayong treaty obligation sa ICC. O paano yan, John B. Rimulya? Paano may paliwanag yan? Na maghanda ka ng 10,000 mga pulis para raratsadahin mo ang pagpapaaresto o pagpapadukot kay Senator Bato de la Rosa. Aba, kaabang-abang ito kung paano babawi si John B. Rimulya. Kasi sabi niya, doon kay Saldico, ay talaga naman pong nahuli o naaresto. Pero na late lang daw ang ating diplomatic intervention. Kasi ang bunganga mo ngawa na ngawa, hindi mo muna inantay na magkaroon ng tamang channel of diplomatic intervention requesting for a formal deportation proceedings through diplomatic intervention. Hindi ka naman Department of Foreign Affairs para mangialam ka. Ano ngayon ang nangyari? Ayun, sa pakikisawsaw mo, walang nangyari. Ang nangyari tuloy, si Pangulong si Saldico, sabi niya, nasa worth, magkanong sabi niya? 500 million worth of mansion. Doon daw sa France. Kung ano-ano na lang mga kwento ni John B. Rimulya. Pangalawang kuryente po, itong kay Claire Castro. Nakakahiya din po ito kasi matapos po ang pagkakaaresto kay Franco Mabanta at mga kasama nito, si Franco Mabanta ay may-ari po at founding
president or founding leader ng online na internet-based media platform na tinatawag na PGMN, Peanut Gallery Media Network, no? Medyo critical din po ito sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Bagamat si Franco Mabanta, I think nananatili po ang kanyang personal na pakikipag-ugnayan ng mabutihan kay Marcos at kila Lisa Araneta at kina Sandro Marcos bago pa dumating itong butangera at palengkera na tagapagtahol ni Marcos Jr. sa Malacanang na si Aling Claire Marites Castro. Kuryente din ito, mga kababayan, na fake news siya, no? Sabi niya, dapat maimbestigahan, sabi ni Claire Marites Castro, ang barker ni Marcos, ang mga Duterte, lalo na ang kaugnayan ni Franco Mabanta kay former President Duterte. At ganun din kay Sara Duterte, dito po sa alleged na pang-i-extort o pangingikil o pangungutong na ginawa daw ng grupo ni Franco Mabanta dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Ang lumalabas pala, mukhang may transaksyon na pinag-uusapan kasi magkakaibigan yan eh. Magkakagrupo, magkakabalahibo yan, sila Franco Mabanta, sila Marcos Jr., sila Romualdez. Parang may transaksyon na inilapit kay Franco Mabanta. At yun nga, kumagat siya, di huli. Ang pinapalabas ni Claire Castro na parang operatiba, minimaintain o under the protection and funding ng mga Duterte. Yun po ang kanyang malicious insinuations. Pero nag-backfire at na-back to you. Payakap-yakap pa si Lisa Araneta na pahalik-halik. Payakap-yakap si Sandro Marcos at si Bongbong Marcos Jr. Kumpara kay Pangulong Duterte, nakatayo lang tapos may picture si Franco Mabanta. mas lalo pong nadiin ang diskarte ni Aling Claire Marites Castro ay bulabugin ang mga Duterte, mas lalong sumabog ang iskandalo na para bagang mukhang ito ay insider operations. Parang lumalabas nga na insider ng Malacanang si Franco Mabanta, no? Kaya nga pinayagan na magpiyansa, di ba? Wala na. So, let us very clear about this. Sa bahagi po ng Malacanang, palaging nakokuryente sila dahil ang layunin palagi nila sa pagpapalabas ng mga komunikasyon, ng impormasyon, itong lalo na si Aling Claire Palengkera Butangera Marites Castro, ay ang pag-atake sa mga Duterte. So nangiimbento sila ng mga kwento. Nag-iimbento sila ng mga naratibo na hindi po tumutugma sa pangyayari. At lalo na sa mga pagdudugtong ng karanasan at kasaysayan. Paano po ang mga Madriaga story? Kay Claire Castro din po ang nagpapasabog niyan. Yun pala, akala niya dinamita ang pasabog. Nang mangyari po, Watusi. Ang kapital ni Ramil Madriaga, Laway. Ito naman ngayon, ang kapital ni Claire Castro, para lamang mapansin siya at mabigyan siya ng karagdagang Sip-Sip Award. mayroon palang Sip-Sip Award ka, Eric. O mayroon po, si Claire Castro, member po yan ng Sip-Sip Award. Ito po yung sinasabi natin. Kapag ang intensyon mo ay kasamaan at kasinungalingan at gumagamit ka ng diskarte para paikutan ng impormasyon na binabaligbag at minamanipulate mo, ang taong bayan hindi po magtatagal. Talagang sasabog ang katotohanan. At sasambulat ang realisasyon o pagkaunawa ng taong bayan sa mga nangyayari ay paano nila paniniwalaan na si Franco Mabanta pakawala ng mga Duterte. Nakakulong na nga si Pangulong Duterte, siya pa rin ang tinuturo. Talagang may OCD itong si Claire Castro, no? Parang si Trillanes sa si Dilima. Ang OCD po ay Obsessive Compulsive Disorder. Yung talagang nagkakaroon ka ng pagiging praning na pati pag-utot mo ang iniisip mo. Pati yung pagbuga mo ng bad breath mo, Claire Castro. At kayo ni Trillanes, ultimo utot nyo, ang iniisip nyo, si Pangulong Duterte at si Sara Duterte kung papaano sila dudurugin. Pasensya na po sa mga metaphor ni ka Eric, sa mga nag-aalmusal dyan o kumakain, sorry po. Itong si Trillanes, si Dilima at si Claire Castro, kung sa fraction pa sa mathematics, they have one common denominator. At ano po yun? Ang kanilang pagiging obsessed sa kanilang galit na sinasakmal ang kanilang katinuan laban sa kanilang galit
sa kay Duterte, sa mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte and former President Rodrigo Duterte. Kaya kung ano-anong lumalabas sa kanila ng mga diskarte ng manipulation of information, ang kinalabasan tuloy sumasabog sa mukha nila ang kanilang mga pagsisinungaling. O ano ka ngayon? Na back to you ka at mismo ang mga netizens ang sumalpak ng sapok sa mukha ni Claire Castro. Ito, sapak, sapagkat mahirap niyang isustain ang kwento niya na nanggaling lang doon sa printer sa Malacanang. Pinaprint out niya ang picture ni Pangulong Duterte at ni Franco Mabanta. And then, nagsagawa na siya ng teorya that Franco Mabanta is mas close at mas lalong paniwalaan daw dapat na ito ay tauhan ng mga Duterte. Ayun! Di malinaw na sa mga naging pahayag ni Franco Mabanta ay kinikilala pa rin niya ang kanilang ugnayan at pakikipag-ayos ng maayos na mga relasyon mula noong siya ay nagtrabaho bilang social media manager or director ni Bongbong Marcos Jr. nila Lisa Araneta. Meaning, troll operator din. At the same time, mga package operator kung paano lituhin ang taong bayan gamit ang social media para lumabas na kaaya-aya na pagkatao at mga maayos na leader si Marcos at sila Lisa Araneta. Ganyan po ang mga diskarte ni Franco Mabanta na ngayon ay mas lalo pang nabulgar sa pagkakaaresto sa kanya ng NBI. O hindi na nagsalita si Aling Claire Marites Castro. Wala siyang may pakita. Sabi niya na lang kahapon, well, hindi naman itinatanggi ng Pangulo na siya ay naging malapit at na-hire bilang social media director niya si Franco Mabanta dahil hindi ka na makalusot, hindi na kayo makaiwas sapagkat nakalkal at muli pong naungkat at mukhang lumalabas nga insider operator pa rin si Franco Mabanta para kay Bongbong Marcos Jr. Kaya ang tinitira niya si Martin Romualdez lang para magkaroon ng intrigahan at kunwari si Marcos ay inosente. Doon po papunta ang nangyayari ngayon because not a single instance dito sa PGMN platform nila na binibira direkta nila si Marcos ang pasimuno ng bilang pinakasentrong utak sa pagkakaroon ng sistematikong korupsyon at malawakan at malubhang paglulunsad ng pandarambong sa kaban ng bayan. In the last 3 years, tinitira nila si Saldico, si Martin Romualdez, pero hindi nila binibira si Sandro Marcos at ganon din si Bongbong Marcos Jr. So, there is an apparent insider operation na si Franco Mabanta, bagamat hindi na officially, maybe, na kay Marcos, pero ang kanya mga activities at ang kanya mga diskarte lumalabas ay nagbibenepisyo at nakadugtong sa benepisyo sa larong politika ni Marcos Jr. at ng nila Lisa at nila Sandro. Rather than attacking Marcos, nakatira sila at nakabira papunta sa mga asungot sa sindikato ni Marcos at Romualdez, including kay Romualdez. Ayun. So mahirap nang baliin niya ni Aling Claire Marites Castro sapagkat naghuhumiyaw ang katotohanan that Franco Mabanta is never and can never be an insider operator or a protected operator ng mga Duterte. Hindi ganoon po ang taktika ng politika ng mga Duterte. Ayun. So hindi kumagat sa social media at pati po sa mga mamamayang Pilipino itong kuryente na naman na nangyari kay Aling Claire Marites Castro kapareho po kay John B. Crimolia. Isa lang po ang tumbok niyan. Itigil nyo na ang pagsisinungaling nyo at kilalanin nyo at respetuhin ang kakayanan ng mamamayang Pilipino na unawain at magkaroon ng kaalaman sa nagaganap sa ating bansa. Huwag nyong ituring na tanga at estupido mga Pilipino para hindi mabubuko akala nyo ang inyong mga diskarte ng pagmamanipula sa impormasyon, paglulunsad ng kasinungalingan at pagpipilit-pit ng mga pangyayari para lamang iugnay sa mga Duterte, palabasing masama ang mga Duterte at para pagtakpan ang nabubulgar at umalingasaw na baho ng pagiging mastermind ni Marcos Jr. kasama si Romualdez na pinsan nito sa malawakan at sistematikong nangyari na tinatawag na the greatest robbery of the government by the government itself in the recent
modern political history ng Pilipinas. The 1.9 trillion pesos ghost flood control projects at marami pang mga anomalya at iskandalo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating balita at talakayan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Don't forget to like, share, and promote our videos. At dapat po ay isulong pa rin natin ang tamang advokasya sa pagbabago sa lipunan at gobyerno at pagsusulong ng agenda ng mamamayang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!